Hello, Miss Lauren. Ready na po ba tayo? Amen! Gaano ka ready? Nasa kamay ng 100% ready. Amen. O, pati pa. Amen! Amen. Amen! Parang na-miss ko kayong lahat. We miss you too, Miss Lauren. Na-miss ko talaga kayo. Kasi nga, ang tagal eh. Bakit Tagal. hindi ako nakalabas? So, blessing kasi nagkaroon ako ng lakas ng loob para lumabas. Handa na po ba tayo? Amen! Ang ganda ng mga ngiti. Pero busy pa. Sige lang. Okay, maganda yan. Kasi sabi ko, ilang oras ako? Ilang Sabi, oras? ano daw? Kaya bilisan na natin, reading lang tayo ngayon. Kasi, noong nag-exam ako, nakakatuwa. Aking pakiramdam pa ako, bawalik ako sa elementary, ay high school. Talagang kailangan mo reading mo. Sabi ko, ano ba yun? Pero nababalik, di ba? Kaya sa pag nagbabasa tayo, kailangan talaga yung bang isipin natin at may comprehension tayo sa pagbabasa. Kasi kadalasan pag nagbabasa tayo, especially yung Bible, sino ba yun? Diba? Saan ba yun nangyari? Kahit na ba ulit-ulit natin binabasa, hindi natin natatandaan o walang nagre-rema sa atin kasi binabasa natin ng wala sa isip o sa puso. So that is the important of reading. By the way, hindi tayo reading ngayon. Kumusta po tayong lahat? Again, sabihin nga po natin, hello sa ating mga kabe. Hello! Okay, hello. Gising-gising. Pero okay pa, no? May energy pa. Maganda dito sa inyo kasi umpisa. Sabi dito, relaxing country. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay nakita niyo yung tatlong bata na yan? Yes, Magkahawak pa sila ng kamay. Ay, magkaakbay. So, makikita natin na kapag nag-aakbayan, it means mayroon silang friendship. It's not only an ordinary friendship, but it is a true friendship. And a true friendship is a friend like a friend we have in Jesus. Amen. So may model pala tayo dito, ha? May model tayo dito. It is a friend we have in Jesus. Tingnan nyo ang katabi nyo. Kamukha ba siya ni Jesus? Kamukha ba siya ni Jesus? Eh kung may salamin lang tayo, tingnan niyo yung sarili natin. Kamukha kaya tayo ni Jesus? Amen! Wow, very good answer. Very good answer. I love it. Nakamukha tayo ni Jesus. Diba? Yung true friendship, na Bisaya ka dahil nature mang yun na. Diba? So, true friendship is more than companionship. Diba? Pero may mga ship yan. It is a God-given relationship built on love, trust, fulfillment, faithfulness, sacrifices, and Christ-centered commitment. Sister Bless, can you come? Oh, may lecture na to. Nakikita niyo ba to? Mga sinulid, di ba? Kunyari, ito si Bless. Sama-sama na. Yan. Isa sa kanya, isa sa akin, at meron tayong isa pa ulit. Okay. Si Jesus. Alam natin, this is Jesus. Bakit pula? He is our friend through His blood. Diba? Tapos tayo, may sarili-sarili tayong nature. Anong kulay mo, Bless? Green. Green. Ako, white. Di ba sabi nila pag green-minded ka, green devil ka, di ba? Parang yun yung Okay. So, tingnan natin. Kapag si Bless lang, mag-isa siya, if he's alone, ano po ito? Di ba? Madali siyang marupok siya, madali siyang bumagsak. Tapos, ako, ganun din. Di ba? We cannot stay alone. Kapag mag-isa ka lang, madali kang mag-break. Ngayon, kapag kailangan natin ay Tinalag mo ni Jesus. okay. So, kailangan natin si Jesus. Kailangan namin si Jesus. So, if we are connected, yan. Kailangan namin maging cord. 3 strands doing together, hindi na kami mapuputol. This is now this one. Walang kulay. If you have this cord, it does not consist of one
strands, but it consists of more strands. That's why we need a friend. Diba? Kasi hindi natin kaya ang mag-isa. Amen. Nakon? Okay, let us pray. Thank you, Lord, sa oras ng Panginoon. Sa aming pag-uusapan, we need a friend. And the more we need a friend is the more we need you. A friend that we have in Jesus. Amen. Lord, gamitin niyo po ako, Panginoon, na daluyan ng iyong anointing, Panginoon, Lord God. Anoint your word sa bawat puso na nandito. Anoint my lips, anoint my life, Panginoon, Lord God. Lord, gawin niyo po, Panginoon, na matalas na sword ang iyong salita, Panginoon, na tatagos sa bawat puso sa gabi nito, Panginoon. That friendship is not only a word, but it is a gift from you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kuya. Okay. Ano patalastas? Now, what is friendship? Sabi dito, friendship is a relationship. Ship yan ha. Tandaan natin, friendship is a relationship where two or more people intentionally love, mayroong love, encourage, protect, correct, and help each other to grow closer to God. So may purpose ha? Hindi lang mag-isa, o hindi ka lang kung ano lang ang purpose mo, but each one of you, you are going to grow closer to God. Nakon? So yun ang purpose nun. Next. Ano sabi dito? True friendship is, sabi ko kanina, is more than companionship. It is a God-given relationship. Meron na naman, built on love, trust, faithfulness, sacrifice, and Christ-centered commitment. Di ba? Malalim ba? Hindi naman, di ba? Dahil we have a friend. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka siya yung friend mo. Hindi. Uy, hindi no. Hindi daw ako kasi katabi. Ako kasi katabi niya. friendship kayo. Ay, friendship na kami. Now, if you want a godly friend, kasi ang kailangan natin hanapin dito is not only a friend. Kailangan natin godly friend. Ha? Hindi lang basta friend kasi kailangan help each other to grow closer to God. Pero kung hindi siya godly friend, paano kanya madadala closer to God? Kung hindi siya godly. Nakon? So, unang hahanapin nyo is a godly friend. Nakon? Ngayon, pero mahirap naman yatang maging godly agad-agad. Diba? Katulad nga kanina nung ating illustration, ay nakita natin na hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ang kapwa mo at kailangan mo si Jesus Christ. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Kamukha ba siya ni Jesus Christ? Amen. Kamukha ba siya ni Jesus Christ? Tumingin ako sa iyo eh, di confirmation. Parang hindi kayo kumbinsin na kamukha siya ni Jesus Christ. Ano sabi niya? Amen. Pero, Amen. Sabi ni Dres. Amen. okay. So, tandaan nyo, kapag may kasama ka, kapag dalawa kayo, tatlo kayo magkakasama, you become stronger. Amen. Ay, wala pala. Okay. Sabi dito, part 1 na, part 1 tayo. Maraming part ito. So, bear with me, maupo kayo na maayos, be comfortable, dahil matagal-tagal to. Part 1 pa lang tayo, we have more parts. Sabi dito, how do we have a true friendship? Paano? Di ba? Sino dito as ang kamay kung may friend pa kayo noong elementary kayo or friend pa rin hanggang ngayon? Yes, wow! Mga kababaryo yun. O kaya mga kamag-anak yun. Hindi rin, friend pala talaga. So, masal to, meron siya. Now, sabi dito sa number 1, begin a friendship with God. Una daw nating maging kaibigan ay ang Diyos.
Amen. Di ba? We have to be a friend of Jesus. Okay? Sabi nito sa James, basahin na natin ng sabay-sabay. Ayoko na pala sabay. Sa Diyos at dahil dito siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at kailangan siyang kaibigan ng Diyos. Next, mayroon, anong sabi doon? Bilang kaibigan ng Diyos. Di ba? Pag tinupad ni Abraham, ang kasulatan dahil tinupad niya, naging kaibigan siya ng Diyos. This is how we will be a friend with God. Sa John 15:14, sabi dito, kayo'y mga kaibigan ko. Bakit siya naging kaibigan ni Jesus? Dahil tinupad ninyo ang aking mga utos. Yung pala yun. Begin a friendship with God. Hindi lang, Lord, friend tayo may God, ganun ka. Amen. Hindi pwedeng, friend ko, may friend ako, si Jesus friend mo. Pero hindi mo kakilala may gagawin tayo. Alam niyo mga kapatid, a friendship, hindi lang yung nag-sprout, di ba? Na nakita kayo, nakilala ko si friend na kami. Yeah, we can. Pero yung tinatawag na true friendship, pinagpapawisan, pinagtatrabahuhan. Hindi lang basta-basta di ba? Minsan matagal na kayo dito pero hindi kayo naging click. Bakit? Wala kayong mga effort sa isa't isa. Kailangan mayroong time, effort, and money. Bakit money? Siyempre, birthday na. Pero maki-birthday ka, ikaw lang ang gustong bigyan, pero ikaw hindi magbibigay. Sorry pero talagang ganon. Tapos dito, kailangan daw kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mayroon tayong effort. Tandaan natin ang pakikipagkaibigan sa Diyos or kay Jesus, mayroon tayong gagawin. Taas nga ang kamay, may ginagawa na ba tayo? Wala namang nagtaas ng kamay, pero may nag-ibig. So, may ginagawa tayo para sa Diyos. Para masabi ng Diyos na kaibigan tayo ng Diyos. O masasabi ni Jesus, we are a friend of Jesus. Sige, umanda kayo Friend nyo na pala si Jesus Christ. Okay? Next, sabi dito sa number 2, part 1 pa lang yan. Number 2, choose friends wisely. Di ba? Hindi yung nakita mo lang ganyan siya, ay gusto ko siya maging kaibigan kasi ang cute niya. Mayaman siya, lagi nandito. Mayaman siya, maraming naglilibre. O kaya naman, ano sabi nila sa Proverbs, nanunuhol siya. O di ba? Pag nanunuhol, kaibigan na. Di ba sabi sa verse sa Proverbs 13:20, basahin natin. Ang nakikisama sa may manawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mga ay masusuo sa gulo. Alam mong ba sa guliro? Sama ka pa ng sama. Bukas makalawa, nasa Facebook ka na rin. Bakit? Sasabihin, mayroon yung o kaya, ito na lang, may nabasa kanina, di ba? Sabi doon sa proverb kanina, wag kang, yung utang ng iba, ikaw mo babayad, di ba? Kaibigan ko siya Sige na, nakitang pa. Aluin mo na lang. Sa Hong Kong kasi, ang passport ay pwedeng pangutang. Yes, nakon? Sa Hong Kong, hihiramin yung passport mo, hindi mo alam na ipinangutang na. Okay lang, dahil kaibigan mo naman. Ngayon, dahil doon, yes, sa Hong Kong, I was been in Hong Kong, pero ganun, wag ka, sabi ng mga wag mong ipahiram ang passport mo. Hindi mo alam na naipangutang ka na sa pangalan mo. So, ganun, alam mo lang ganun, tapos iwasan. Hindi na masamang umiwas, pwede mo siyang sharean, pero alam mo ang influensya ko. Sabi nila, choose friend wisely. Nakon? Alam mo na kung saan ka dadalhin, makikita mo naman ang klase ng tao, di ba? Kapag hindi siya godly, gawin natin mo lang godly. Di ba? Amen. Sabi dito, before choosing friend, ask. Do they love God? Do Sige, they encourage dali mo na. God? Do they love God? Pero kung ikaw halimbawa, nagcha-church ka na, tapos mabait-bait ka na sumama ka dito sa
sa ano, naku, wala yatang mukhang bibig kundi, di ba? Yung mga di ba dati tayo, mga bulaklak lang yung mga salitang, alam mo yung, mga salita, expression lang yun. Expression lang niya yun. Eh kasama-sama mo kasi sa kanya, bakit ganyan ka naman? Expression lang yun. Nag-PI na, expression lang yun. Kasi sumama-sama ka sa kanya. Kaibigan sila, kapag ikaw ang mabait, ikaw ang godly, kailangan mahatak mo sila into God. Amen. Diba? Hindi yung ikaw ang nahatak palayo sa Diyos. Diba? So, you're going to choose, and before choosing a friend, para di tayo nagkikipag-boyfriend. Ganon ang friendship. Di ba titignan mo na, ayoko nang ganito siya, ayoko nang ano, di ba? Do they love God? Do they encourage holiness? Uy, ang suot mo naman. Nakalitaw na yung ano, di ba? Yung ganon. Hindi, totoo yun, di ba? Kapag na ako, bibig mo, nandito tayo. Yung may paki sa'yo. Di ba? Nakikita siya na, may paki sa'yo, huwag naman ganyan. Yung mga ganon. Then they tell the truth. Pero yung, okay lang yan. Okay lang yan. Kahit alam mo, sa sarili mo na, iba na ang ginagawa mo, she or he don't care. Nakon? So, titignan mo rin sila, mabait itong kaibigan, influential ito. Kadalasan kasi sa mga kaibigan natin, influential. Nai-influensyahan tayo. Kasi nga, pag lagi natin kasama, nagiging magkakulay na. Kaya kami kambal ni Sister Janet. Diba? So, they lead me toward Christ. Halika magbasa tayo, huwag ka basa-basa. Saan na, punta muna tayo sa ganito. O kaya mag-pray tayo, mag-pray mamaya na lang. Hanggang sa nakalimutan nila ang gagawin niyo. Nakon, kailangan choosing the right friends wisely. Isip-isip din. Mga mamaya, try mo lang. Hanggang sa, natuto, di ba, mga lalaki? Ang mga, hindi, okay lang. Sige, thank you. Ingat. Thank you. Okay lang. Okay, tapos, di ba, ang bait-bait na bata. Kadalasan to sa mga teens, di ba, mga teenager. O kaya kahit tayo, naranasan siguro natin ito. May kaibigan tayo na kung saan, yung bang, hindi ka naman marunong noon eh, wala kang bisyo. Kung sumama ka, mga kabataan to ha, bait-bait na bata, pero nagtatago na pala, nagbibisyo na. Sa umpisa, try lang. Nakon? Pero, hindi mo namalayan na kasama ka na niya. Kaya kailangan talaga isip-isip din. Kaya lang minsan, kaya nga tayo nag-iingat dahil nabubuyo tayo or nawawala tayo sa tama. Next, number 3. Become the friend you are looking for. So, kung naghahanap ka, gusto mo ng kaibigan ng bait, isipin mo na natin, gusto mo ng kaibigan na ganito, gusto mo ng kaibigan, kasi di ba, naghahanap ka ng kaibigan, gusto mo yung kaibigan na nandyan, na masasandalan, pero kailangan nating hanapin yung iba, yung isa na yon sa sarili muna natin. Nakon? Sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin sa'yo. The general rule. Golden rule pala, hindi general rule. O, di ba? General MacArthur ako. Okay. So dito, kapag ginawa natin sa kapwa natin, ang gagawin, kung hanapin mo ang sarili mo sa iba, ay, halimbawa, may friend ka, huwag mong hanapin yung wala sa'yo. Bakit ba ito ang sungit-sungit? Masungit ka naman pala. Bakit ba ito hindi man lang mag-ano? So, makita natin, sabi nga nito, a mirror reflect what stands before it. Friendship often reflects what we ourselves are becoming. Yung kaibigan mo, makikita mo kung sino ka. Or yung kaibigan mo, makikita mo kung sino siya. Nakon? Kapag sabi nga, nagkakapalit-palit na kayo, kasi nagiging isang espiritu kayo. Kaya hawa-hawa eh. Na-experience, tapos nga kamay na naka-experience na ng ganon. Imbis na hindi ka lumalabas dati, hindi ka lumalabas o mabait ka, nagbabasa ka. Ngayon, nasama ka lang, sabi nga, nasama ka lang. Di ba? Ganon. Naranasan nyo yun? Nagkabataan nyo.
Dati. Ngayon, iba na. Mabait na Kasama tayo. ng paloob. So, dito, sabi nga dito, kung ang salamin ay ang nakikita talaga sa salamin yung image mo. So, tingnan natin, sino nga ba ang model friend natin? Si? Jesus. Jesus. Isipin nyo yung kaibigan nyo. 1 or 2 friends. Kamukha ba sila ni Jesus? Sige nga, isipin nyo, may dalawang kaibigan. Kamukha ba sila ni Jesus? Amen. Nasa kamay na kamukha sila ni Jesus. Amen. Pero nagkaka-conflict. Di ba? Ganun lang talaga. Sabi nga, ganun lang talaga. Okay. Sa kaibigan ay marami ang involved dyan. Nakon? Marami ang involved. Let's go for number 4. Kasi may oras lang akong sinabi kay Bless. Okay? Sabi nito, next is hindrances of having a true friend. Nakita niyo yung ano na yan? Kahit magkaibigan na kayo, matagal na kayo, mayroon pa rin ganyan. Amen. Mayroon pa rin away. Meron kasing hindrances of having a true friend. Meron ka namang kaibigan, true friend ko siya, pero hindi pa kayo nag-away? Meron? Wala. Wala. Kasi sarili mo, ang nakikita, gusto mong siya, ganito siya. Eh, hindi nga siya yun eh. Di ba ang kulay ni Bless ay iba? Ang kulay ko ay iba. Nakon? Meron tayong tinatawag na internal and external hindrances. Number 1 sa internal, tayo sa loob natin. Ano mayroon? Bakit ba hindi tayo nakakabuo? Mayroong fried chicken. Ibiniprito yan at kinakain. Nakon? Amen. Kapag ka may pride ka and you are an isolation, ang ibig sabihin, kaya bakala na kayo dyan. Alam niyo yung gano'n, yung kapag may pride ka, ayaw mong makisama sa kanila, ayaw mong mag-adjust dahil ako to. That is pride. Ako to. Ako magaling, ako mabait, ako naman ang nagbibigay lahat, akin naman ang ginagawa ko. Wala naman yan eh. Daming tao dyan para magkaroon ako ng ibang friend. Nakuha nyo? That's why yung ibang conflict hindi na nababalik. Di ba? Magkaibigan sila dati. Ano nangyari? Nag-break up. Akala nyo lang? Akala nyo ba? Boyfriend lang? Akala nyo mag-asawa lang? Friendship also. Kasi pag may ship, may break up. Relationship. Di ba? Nakuha nyo yun? Parang tulog kayo. Okay. So next, sino dito ang hot-tempered? True. Wala yata ang mga nakangiti. Sino dito ang hot-tempered na sa kamay? Yung pang init-init ang gulo, masagi mo lang. Ay, hindi yun. Hindi naman ganun. Meron, mga ano yun? Defensive. Hindi totoo lang. Kasi kadalasan, yung kaibigan natin, nasasagi ang ating Pride. nasasagi ang ating loob. Lalo na yung kaibigan mo pag sinabi, alam mo, ganito ang ginawa mo. Hindi naman. Laban naman ako. O, di ba? Ganon tayo. Next is selfishness. Ako. Tatlo kayo eh, 4 kayo eh. Pero bakit puro ako? Kailangan may division of labor, kailangan may kanya-kanyang o ito siya, ganito siya, o ikaw, mayroon kayong sharing kahit sa ugali, kahit ano pa man yan, mayroon kayong sharing. Di ba? Sa love, kanya-kanya, hindi naman maibibigay. Ako to eh, di ba? Ang sarili ko, iba ako. Iba ang kulay ko, kapag nag-mix kami ni Bless, naiiba na ang kulay. Kahit na marami kayong friendship, nagkakaanuhan kayo, paborito lang ka ngayon. Ngayon, dahil nga sa ganon, dahil sa, alam niyo yung, ako na lang. Masali ka lang, ako na lang. Lagi na lang ako. Lagi na lang ako ang may kasalanan. Lagi na lang akong nakikita. Ako ang nakikita. Ano ba yung kanta na yun? O, gising! Oo, gising! Talagang Okay. Gising talaga. Next. Hindi pa, balik mo konti. Hindi pa tayo pangalawa. Ayan, external. Ano yung external? Gossip. Magkaibigan kayo, sabi ng kaibigan sa'yo. Alam mo, isip
ako. Oo, di ba? Sa iba. Best friend ako. Sasabihin na. Best friend tayo, di ba? Huwag mo sasabihin sa iba. Mapagkakatiwalaan mo ako. Tapos, di ba? Natatawa sila dahil totoo. Sasabihin, huwag mo sasabihin sa iba. Basta tayo lang talaga. Fix man. May ganyan pa. Ano yun? Cross my heart. Ay, may ganun pa. Fix Fix man. O ganun pa. Talagang, hindi talaga. Pinky pa. Tapos, talaga, totoo. Nag-away. Tapos mamaya, hindi pa nga nag-aaway eh. Buti kung nag-aaway na, hindi pa nag-aaway, may nakausap na iba. Alam mo ba si best friend? Diba? Ang sabi, alam mo ba si best friend, ganito gano'n eh. Tapos, ang nangyari, dahil nga sinabi mo na doon, dinandaya ka na. Nag-break ka na doon sa inyong covenant as friendship na walang makakaalam. Ayun na yun. Eh ngayon, sino ang sinabihan mo? Siya lang ang sinabihan mo, bakit nalaman ng lahat? Yun na yun. Number 1, nakakasira yun. Kasi kaya ka pinagkatiwalaan ng kaibigan mong ito dahil ang tingin niya sa'yo ay si Jesus Christ ka. Diba? Hallelujah. At ikaw naman, kung umahal mo siya, nag-share ka sa kanya, nagtiwala ka sa kanya, because friendship also, kailangan mayroong trust. Nakon? Nakaka-relate po tayo? Yay! Kasi ang hirap hanapin ngayon ng true friendship. Correct. Ang hirap ngayon hanapin ng totoong tao. Hindi mo nga alam, sabi nga, iay ako. Iay ako, tik ako. Diba? Pag ganon, hindi mo nga alam, kaping-kapi na. Mga kapatid, be aware na nasisira ang samahan ng dahil dito sa mga conflict na to, ng dahil dito sa mga hindrances na to. Hindi lamang sa friendship, tayo as church, we are a family of friends. Hindi yung tayo dapat nagmamahalan. Next, unreliable. Wala pa. Unreliable. Dito sa unreliable, hindi ka mapagkakatiwalaan. Pag nalaman ng tao na hindi ka mapagkakatiwalaan, uy, ingat ka dyan. Nalaya, gano'n, di ba? Ingat ka dyan. Tapos, ay, alam, may sinabi pa naman ako. Matik na yun. Yung matik na yun, antayin mo, maya-maya lang. Di ba? Ganun na, iniiwasan ka na. Nakon? Amen. Kasi, hindi ka na mapagkakatiwalaan. Kapag nalaman ng iba na hindi ka na mapagkakatiwalaan, wala nang makikipagkaibigan sa iyo. Or mayroon man, mahal ka lang talaga. Pero kung ako, iiwas din ako. Pero, sisharean pa rin kita. Diba? Kasi mababago ang ugali when you have a friend like Jesus. Amen. Next, bad company. Ano yung bad company? Sinasabak ka. O kaya naman ay kung saan-saan ka dinadala. Kapag sumama ka sa kanya, hindi pala sa maganda, kundi sa mga komplikasyon or yung mga bad company. Alam mo, hindi naman self-explanatory, Diba? Kapag nasama ka sa bad company na to, ang image nila ay nagiging image niyo. Yung mga, naalala ko ng mga kabataan, imbis na, di ba, yung mga teens, ito ang pero hindi tayo accepted dito. Kasi may mga kaibigan in our age na bad company. Sama ka ng sama doon, imbis na good company. As Christians, kailangan tayo ay good company. Kapag may nakasama tayo, siya ay napapabuti, hindi napapariwara. Di ba may mga kaibigan, sumama doon, ay napariwara na. Nakon? Kailangan makita sa atin si Jesus. Wala si Jesus Christ dito, kaya nga yung kaibigan mo, yung ikaw mismo, ay you are like Jesus. Nakon? Okay, next. Part 2 na. Excited na kayo? Or gusto? Wala pa. Meron pa akong 15 minutes. Next, part 2. How, kung kasi di ba kanina na-break, mga may hindrances tayo. Ngayon, paano natin maikikip? Gusto ko matagal lang kami, yung bata pa lang, katulad ni Sister Mildred, di ba? Bata pa sila, magkaibigan na sila. I have also like that. High college kami, o kasamahan ko pa, kami pa rin. High school pala kami. So, mayroon pa rin ganun, mayroon. Ngayon, paano? Sabi nito, love consistently.
Basahin na natin ang ating main text. Ang kaibigan. Okay. So, napakaganda, di ba? Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. In all times, a friend, love at all times. Everybody says, a friend, love at all times. Tandaan nyo, anong petsa ngayon? 17. Proverb 17:17. Nakon? Today is February 17. July 7. February. Love pa lang. O, di ba? Gising kayo. Hindi, gising kayo. Ang ibig sabihin, nakikinig kayo. Yan lang yun. Kapag may sinabi ka na mali, kapag walang nag-react, nakikinig. O, di ba? Ganun lang yun. Ngayon, Proverbs 17:17, sabi nito, a friend, love at all times. Ang ibig sabihin ng lahat ng panahon, maging may bagyo man, maging tag-araw man, maging tag-ulan man, nandoon siya nagmamahal sa'yo. Huwag mong piliin, ay, sorry may problema ako ngayon. Ako lang muna. O kaya naman, pag may problema ka, walang kaibigan natira. Nakon, iniiwanan ka. Then, sa oras ng pag-ibig ay kapatid na tumutulong. A born brother. Diba? Kapag ganito, kasi ang brother, alam niyo ang kapatid, kahit na takwil mo man yan, kapatid pa rin yan. Hindi yan nawawala. So this is what a friend. Na kapag nasa kagipitan ka, siya ay isang kapatid na tumutulong. Ano? A friend is not only a friend by name. Napakapalad nyo. Kasi sabi nga, it is a gift from God. Diba? Sa oras na kagipitay kapatid na tumutulong, uy, best, may problema ako. Ano? Kailangan ko ng pera. Ay, naku, sorry. Sumunod ka na sa iba. Pero kung kaibigan ka, paano ba natin masusolusyonan? Paano ba natin maanuhan? Sige, pag-usapan natin. Pero yung mga walang best, nachismis ako kasi ikaw! Sismusa kasi. Di ba? Pero yung sa oras ng kagipitan, mayroon kang matatakbuhan, mayroon kang kasangga, mayroon kang kaagapay. This is Proverb 17:17. Tandaan natin, Proverb 17:17. A friend love at all times. Tagalog pala yun. Okay. So sabi nito, real friendship is tested when pala? Money disappears, health declines, mistakes happen, and feeling change. Kasi minsan, di ba, pagka feeling change, hindi na kita feel. Lalo pag may bago. Di ba ganun? Pag may bago, kayo ang close noon eh. Close sila dati. May nakilala, di ba? Sorry, may kasama ako. Sorry, kasi may lakad kami. Ang isang technique dyan, ganito. Para hindi siya mawala, i-join mo siya. Yung bago, ayaw niyang kasama, gusto ko tayo lang, tayo dalawa lang. Di ba may mga selfish na friend? Tayo lang. Kung tayo dito, sabihin mo sa kanya, hindi, kasi friend ko na siya nung dumating ka. Kaya dadami ang friend mo, kasi i-join mo sila together. Kasi kung kayo lang din, teka may lakad tayo. O sige, best dyan ka muna. Ay, may best two. Best one muna ako. Nalilito ka na kasi sa dami ng best mo. Pero pag dinoin mo silang together, lahat sila mai-influensyahan mo dahil ikaw ay like Jesus, like Christ, di ba? Lahat man yung mangyari, ano ang mag-i-stay? Love. Choose to stay. Ang pundasyon ng relasyon ay pag-ibig. Kapag walang pag-ibig, walang relasyon. May it be friendship, boyship, girlship, or husband and wife, di ba? Kahit anong ship, kailangan mayroong timon na ang tawag ay love. Ganon. Pero mahirap, hindi naman kaibig-ibig eh. Paano yun? Hindi nga siya kaibig-ibig eh. Di ba? Kainis-inis nga siya eh. Paano siya ibigin? Nakon? Pero, doon sa naiinis tayo, doon lumalabas ang tunay na pag-ibig. Kaya nga hindi ka iniiwanan eh. Kasi mayroon na siyang mga memories sa'yo. Alam ko, nung umiyak ako, hindi ko talaga, di ba? Kaya, Sister Jeanette,
ko, hindi niya pinapaiyak, na sa hirap at ginhawa, you found friend in Tel Aviv. Amen. Ganon kakamahal ng Tel Aviv at ng Eilat. Amen. Biyahe ako. Hindi talaga. Hindi. Excuse me, kasi ito yon. Hindi talaga ako pupunta dito. We have Friday service. Sabi ko, wag muna tayo dahil hindi may mga nangyayari. And then sabi ni Risa, pwede naman pastora. Sabi ko, nga. Tapos sabi ko, despedida, ang alam ko, despedida nga, di ba, nag-usap kami. Galing lang siya last week sa Eilat. Kita namin. Oh, nagkita na kami, di ba? Dapat hindi na ako pupunta dito. Sinusundan mo. Kasi I want to surprise her. Kaso, ang surprise ko, hindi na surprise. Kasi, ako ang na-surprise. Pero maganda yon dahil, bakit ito binigay sa akin ng Lord? Noong sumakay ako, kasi paluto ko to, di ba? Meron lang akong konting dahil yung love ay nandoon. Sabi ko, pupunta ako ng Eilat. Tapos, sabi ni, pupunta akong Tel Aviv, galing pala akong Eilat. Tapos naisip ko kasi, sabi ni Risa, pwede naman pastora. Naisip ko, gusto ko, parang nagkaroon ako ng urge na gusto ko pumunta ng Tel Aviv. Dahil nga ako, despedida ni Sister Janet. Sabi ko, na si Kampal, parang gano'n. Ngayon, tawag pa si Raji, punta ako sa Sabi ni Pastor Raji, punta ka. Kasi despedida na yung Sister Janet, pero kasi Sister Janet talaga ang mag-share ngayon. Diba? Ngayon. Pero, nung sinabi ko kay Pastor Raji, that moment na naisip ko na pumunta ng Tel Aviv, binigay na to sa akin. Amen. Binigay na to sa akin. Kaya tawag ko kay Sister Janet na, Kampal, sige na, palit na lang tayo. Kasi sabi ni Pastor Raji, sa ka na, sa katapusan ka na? Hindi na ako pwede sa katapusan. Sabi ko rin, hindi ako pwede sa katapusan. So, kasi mayroon ng word. Ito na yung word. Proverbs 17:17. Saan ka man makarating, our love is with you. We are carrying it, even though whatever happened, miles apart, but the love that we have. Mayroon mga conflict, normal. Mayroon mga nangyari, normal. Because mayroon tayong differences. Wala pa yata, kahit nga sarili mo, di ba? Minsan, gulit na gulit ka sa sarili mo. Kaaway mo sarili mo. Yung pa kaya mga tao na yung paano-ano. Pero naging friend mo. But because of this friend that we have in Jesus, nandyan kami sa puso mo. The same with, nandyan ka sa puso namin. Next, number 1 pa lang tayo, ba? Wala, ubus na ang oras ko. Number 2, speak truth with love. Bilisan na natin. Sabi dito, may pakinabang. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Be mindful, be observant. Ako hindi ako marunong ito. Kasi, ako pag nagtiwala sa'yo, buo. Hindi ko iniisip na, hinalitan niya ako, may halik Judas pala. Malay kung kilala ko pa si Judas, hindi, di ba? Kasi nga, nagre-reflect yung sarili mo. May nagsabi sa akin, hindi ko naman kasi talaga alam na peke pala siya. Di ba yung ganun? So, kung ano ang ipakita mo sa akin, iyon ang pagkakilala ko sa'yo, di ba? Ngayon, pinipeke na pala ako, hindi ko pa alam. Sabi ko, hindi ko kasi alam talaga. Kasi ganun, di ba? Halik ng isang kaaway. Ngayon, ang pakilaba ay hampas. Ako kasi, di ba, masakit ako magsalita. Totoo yun. Kahit mga taga-Eilat, alam nila na talagang pag umandar na yung kilay ko o pag nag-umandar na yung salita ko, masakit akong magsalita. Pero, ang sabi ng mga, hindi ako nagsabi ang sabi ng mga nakilala ko at naging kaibigan ko, mayroon naman pala akong pusong kaibigan. Ano na yun? Pride na yun, Glory to God. Ngayon, sabi nito, real friends do not flatter. Galing mo, ganda mo, okay ka. Yung pala pag nakatalikod, ganda naman sa sarili. Hindi naman. Di ba? Akala mo, galing talaga siya. Pero, ano daw? May putok. Yan pa. Kapag mayroon kayong kakilala na ganyan, huwag naman kayong mahiya. Regaluhan nyo ng deodorant. Pagka niregaluhan ng deodorant, kapag ikaw naman ang niregaluhan ng deodorant, matuwa ka. Kasi hindi man niya masabi sa'yo, it is one sign na he or your friend is concerned. Ano ba naman itong ibigan na to? Ba't mo ako niregaluhan ito? Mabaho ba ako? Pwede na sabihin
na minsan pag talagang may pawis, ay nangyayari. So, pero maganda yun. Alam niyo yun yung sinasabi na hampas ng tapat na kaibigan. Kasi sino ba ang magsasabi sa'yo? Kaysa ang ibang tao, akala mo, okay ka, dahil hindi lang sinabi ng kaibigan mo, uy, di bagay sa'yo yung suot mo. Hindi ba bagay? Mukha kang ano. At least, may nagsabi. Pero yung nandun ka na, tapos pagdating mo doon, pinagtatawanan ka pala sa likod, siya rin nakikitawa sa'yo dahil hindi ka niya ikinurek. Nakon? Nakon? Nakon. So, may mga kaibigan na ganito. Kaya, speak truth with love. Kahit na mataas ang boses ko, with love. Diba? Kasi do not flatter, then lovingly correct. Correction is love, not rejection. Bakit ba natin tinukorek? Dahil kaibigan natin siya. Tandaan nyo, the reflection of your friend. If your friend sins, do you ignore it or lovingly guide them? Kapag may mali ang kaibigan mo, ano sinasabi mo? Nagkamali siya. Instead na sabihan mo siya, ano sinasabi? Alam niyo ba? Alam niyo? Kasi yung kaibigan ko nito. Instead na i-chismis nyo, instead na ipamalitan nyo, lapitan nyo, at sabihin nyo, uy, alam mo, mali na yung ginagawa mo. Naku, kasi kung may concern ka at kung may love ka sa kanya, masakit sa'yo na magkamali siya. Masakit sa'yo na nagkakasala siya. Masakit sa'yo na pag-usapan siya ng iba. Naranasan niyo ba yun? Na yung kaibigan niyo, pag may nagsabi ng iba na nasasaktan ba kayo? Halimbawa, huwag natin ilayo, si Pastora. Kapag may nagsabi ng masama kay Pastora, nasasaktan ba kayo? Amen. Parang walang nag-amen. Amen. Kasi kung mahal niyo si Pastora, sa bawat sasabihin sa kanya na masama, may sakit sa inyo. Nakon? Ganon tayo. Diba yung asawa mo, yung kapatid mo, kung sino man yung mahal mo, na kapag may sinabing masama tungkol sa kanya, nasasaktan tayo. That is love. Diba? Lovingly correct them. Okay, next, number 3. Sabi dito, learn to forgive. Ay, ito mas mahirap gawin. Sabi sa Colossians, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, anong gagawin? Magpatawad. Magpatawad. Ulitin nga. Magpatawad. Bakit nagtatagal ang tampuhan? Dahil sa pride and unforgiveness. Kaya nagtatagal yung tampuhan na yan kasi hindi ko siya mapapatawad. Over my dead body. Nakon? Hindi ko talaga siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Kaya nagsusulian ng kandilang magkumari. Dahil hindi marunong magpatawad. Parang perfecto na ka na hindi ka nagkakamali. So, kapag inisip nyo na may nagkamali siya sa'yo, forgive. Bakit? Jesus forgive us. Diba? Friendship survives without forgiveness. No! Nakita nyo? No friendship survives. Hindi tatagal yung friendship nyo na yan kung hindi kayo nag-away. At hindi tatagal yung friendship na yan kung hindi kayo nagkaroon ng kapatawaran. Kasi may ginawa na siya sa akin, that is history, normal. Ikaw man may nagawa din sa kanya, normal. So, kailangan may forgiveness because no friends is perfect. Hindi ka rin perfect. Tandaan mo yan. Kasi walang perfect. Only Jesus. Only pride destroys relationship. Pero there is grace. Abundance of grace ay nare-restore ang friendship. Next is, Lord, sabihin nga natin sa lahat, basahin na natin, Lord, help me forgive. Okay. So, turuan tayo na mag-forgive. Next, pray for one another. Okay, few minutes na lang. Sabi nito, kaya nga, basahin nga natin. Kaya ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay bumalik. Okay. Naniniwala kayo? The power of prayer? Yes. Nagpapagaling, nagbabago. Amen. Parang, ang galing naman talaga ng prayer, sinagot ako. Di ba ganun? Because there is a power
in prayer. Nothing unites hearts like praying together. Kahit masakit na sa inyo, pray tayo. O kaya naman, kahit hindi kayo mayroon kayong conflict, pray each other. Napakalaking bagay na nangyayari sa prayer, mga kapatid. Kailangan nyo ang isa't isa because kailangan niya ng mayroong magpipray sa kanya. Huwag mo na ikaw ang tingnan. Ikaw na lang, kailangan mo ang friend mo dahil kailangan mo ng mayroong magpipray sa iyo. Di ba ang ganda nung, ay, saan mo? Pupunta akong Tel Aviv. I will pray for you. Diba ang sarap? Para bang, oh, wow, covered ako by her prayer. Nako? Kung may exam ako, okay, pray, or let's pray for it. Nako, ang sarap na mayroong isang kapatid or mayroong kang nagmamahal na kaibigan na sasabihin sa'yo, I will pray for you. Or let us pray for this matter. Nakuha natin? Hindi simple ang pagiging friendship, ha? Hindi simple ang relationship. Nakon? Next. Last na. Stay faithful during difficult times. Sige nga, sa Galatians 6:2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng masanin ng bawat isa. Sa gayon parang ay matutupad mo ang kautusan ni Kristo. Naranasan niyo ba to? Ay, kapag difficult times, saka siya nawawala. Di ba dami lang ng kaibigan noon? Nung bumagsak ka, wala nang magnet. Kung palang, di ba yung maraming mga magkaibigan na kung bakit the time na bumagsak ka, saka sila nagkawalaan. Kaya nga, true friend remain. Di ba? Remember your friend. Meron na ba kayong kaibigan na nag-break kayo or naghiwalay kayo and then hindi na nag-restore? Meron ba? May naisip pa kayo? Pray for them. Sabi dito, real friendship appears during, pag mayroong may sakit, financial struggles, funerals, failures, and loneliness. Hindi Kapag dumarating ang ganito kadalasan, mag-isa ka na lang. Bakit? Hindi sila makikisimpatya sa iyo. Nakon? Amen. Wala. Sister Ebs lang, nakakatulog na yata. Okay, nakon? Basahin nga natin. Friends. Friendship are appreciated during life storms. Okay, tandaan natin. Umbrella is appreciated during storm. Kailan natin ginagamit ang umbrella? Kapag mayroong ulan. Friendship, the moment yung friend mo na kapag may ulan sa buhay mo, natitira siya. Dito, next. The greatest friend that we have. Sino? Jesus! Who's your friend? Jesus! Parang wala. Again, who's your friend? Jesus! Okay, we don't have nothing but Jesus. Wala si Jesus dito eh. Tingnan mo yung katabi mo. Kamukha ba siya ni Jesus? Isipin mo yung kaibigan mo. Isipin mo yung kaibigan nyo. Siya yung Jesus sa buhay mo. At ikaw ang Jesus sa buhay niya. Diba? A friend stays while everyone lives. Jesus stay even when we fail Him. Paulit-ulit man tayong reject si Jesus, paulit-ulit man tayong miwalay sa Kanya, paulit-ulit man tayong, alam mo yung nagkasala, pero inaangat at inaabot tayo ni Jesus Christ. Kahit paulit-ulit pa. Sabi dito, Jesus did not merely say, He loved us, He proved but it. He proved it. Anong ginawa niya? Paano niya pinatunayan na mahal niya tayo? He proved it. Paano? Yes. Yes. Namatay siya para sa atin. Nakuha natin yun? Amen. Okay. Next, nandito na tayo dahil time ko na rin. Ayokong mag-break ang 1 hour. Sabi dito sa conclusion, true friendship is one of the greatest gift. It is not built in convenience, but on commitment, not on perfection, but on grace. Not on receiving, but on giving. Kaya tayo lang, ang dami pong regalo.
Nakon? Ikaw lang ng ikaw ang bibigyan. Hindi daw ganun. Kailangan daw ay marunong ka rin magbigay. Bes, samahan mo naman ako ito. Ay, wala akong time. Pero bes, halika, punta tayo doon. Itong isa, sige, sama kahit saan, kahit wala na siyang nagagawa sa sarili niya. Dahil mahal ka. Nakon? Nakuha niyo yun? Sabi dito, let us reflect. O, basahin mo natin, a friend Loves and love. and a brother is born for a birth. Yung friend mo na to ay parang kapatid na kapag oras ng pangangailangan ay nandyan siya. Proverbs 17:17. Again? Proverbs 17:17. Basahin tapos mamaya walang basa. Proverbs 17:17. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Sige, walang basa. Pikit ang mama. Proverbs Proverbs 17:17. A friend loves at all times, and a brother born for adversity. Okay, titingnan ko kung sino ang memorize niya na. Okay, memorize na ni Sister Mildred. Ngayon, let us stand up. Let us stand up and let us pray. Sabi dito, let us reflect. Have I been the kind of friend of God? The God wants me to be. Ako ba? Sipin natin yung sarili natin. Kasi huwag natin tingnan, huwag natin hanapin yung iba. Kundi hanapin natin ang sarili natin. Ako ba ay isang klaseng kaibigan na katulad ng gusto ng Diyos na maging ako? Maging isang ako. Mayroon ba kayo? Isipin niyo yung mga tao, naging kaibigan o tao na kailangan yung patawarin. Sige, isipin niyo. Yung mga nakasakit sa inyo, yung mga kaibigan, kailangan yung patawarin. Next, kapag mayroon ba, if someone I need to encourage or reconcile with, have I accepted Jesus as my true friend? Pakinggan natin ang isang kanta. Magmuni-muni tayo. Then dito, let us go, mag-reconcile tayo. Lapitan natin ang ating kapwa. Because this is the time na mag-reconcile tayo. Okay? I will pray and please, makipagbati tayo. Kung mayroon kayong sama ng loob, mayroon kayong mga hinaing, kung mayroon kayong mga hindi pa pinapatawad, go and reflect. Yes, Lord, salamat Panginoon. Mag-pray ako. Mag-pray ako pa. Sige. Lapitan nyo iba. Lapitan nyo, magyakapan tayo. Lapitan nyo. The privilege to carry everything to God in prayer. Go, ikot tayo. Yung mga mayroon kayong suffering. Ikot. And pray.